Hey guys, what's up? My name is Janwin and today tara pag-usapan nga natin itong na-forward sa akin ng video ni Sir Benji. He asked me kung pwede ko raw to bigyan ng reaction. Okay. So, just to give you an overview, itong video na to is all about ranting. Nagrarant siya about sa experience niya kay Raffy Tulfo. He went to the Senate and he suffered the entire day. And not only that, parang ilang araw din yung nangyaring bumalik-balik siya rito. Okay? So, naiintindihan ko naman yung kanyang frustration, yung kanyang naging disappointment. At the same time, ito rin din sabihin ko sa kanya, that's self-inflicted. Okay? Kasi ano ba issue niya dito? Simple lang, guys. Simple na manner na pwede ka naman pumunta sa sa NBI, sa anti-cybercrime group nila at sa PNP. Nearest you, hindi mo kailangan si Raffy Tulfo. Ano ba ang issue niya na gustong ilapit kay Idol? Yung mga kababayan niya, biktima daw ng online paluwagan. So gusto nila mag-file ng reklamo. Panoorin mo si Attorney Claire doon sa isang episode niya. Doon in-emphasize niya, lumalapit man kayo kay Raffy Tulfo, pero lumalapit din siya sa gobyerno. Lumalapit din siya sa barangay, sa mga pulis, sa NBI, sa PAW. So bakit nyo kailangan pumunta kay Raffy Tulfo kung pwede naman kayo dumiretso dito sa mga ahensya na to? Diba? Kasi with Raffy Tulfo, kaya niyang brasuhin. May padrino system siya. Siya si Mr. Cut the Process, diba? Pero, yung pagpunta nyo at paglapit nyo kay Raffy Tulfo, walang cut the process. Daang ka sa proseso. Bakit? Pakinggan natin siya. Sir Raffy Tulfo, manood ka! Alam ko, kilala mo ako. Ako si Super DM. Ang tagapagtanggol mo noon, pero kaaway mo na ngayon. Wala akong pakialam kung idol kita. Ang pinaglalaban ko ay ang mga kababayan ko. Anak ka sa ring naway lubot si Raffy Tulfo. Akala ko ba kakampi ka ng mga mahihirap? Pero kakampi ka lang pala ng mga sikat. Kapag may mga sikat na lumalapit sa iyo, tatawagan mo agad. Tapos, makimaritis ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong Masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa Iring Lubot si Raffy Tulfo. Ito ang tandaan mo si Raffy Tulfo. Hindi kami papayag hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang nakinabang sa paluwagan, sino ang mga nakipagsabuatan, at kung paano mapaamin at kung paano mahuli. Kasi kapag nahuli itong admin, ay aamin yan. Babawiin niya sa mga kakilala niya na binigyan niya. Bawiin niya yung binigay niya para makapag-refund siya. Kaya Sir Raffy Tulfo, kahit aabutan ng 1 taon, babalikan kita. Pero kapag hindi mo pa rin kami tinutulungan, ako ang magiging pinakamabangis mo na kaaway dito sa Battle of Social Media. So kailan? I really don't know the veracity of his issue, no? Kasi there was a part na napangiti pa siya eh. No? May isang part dito na para siyang natatawa sa ginagawa niya. Gusto kong hanapin yun. Dali lang ha. Okay guys, dito yung part na medyo nangingiti siya. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong Masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Yan. Hindi mo nakita nyo? Tapos, Again. makimaritis ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong Masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo See? Nakita nyo? Again. Pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa Iring Lubot si Raffy Tulfo. Ito ang tandaan mo. Tapos, makimaritis ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong Masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. See? Hindi mo napansin nyo? Pare siya ng ngiti dito. Alam mo, ito lang yan ha. Since siguro sa Maleta Haze. Yun. Since sa kwento ng Maleta, yung mga ganitong bagay about Raffy Tulfo,
medyo vigilant na ako sa mga content na ginagawa. Okay? Especially that he said, isa daw siya sa mga defender ni Raffy Tulfo. Pero ngayon kaaway na siya. Okay? I'm sorry kung may doubt ako, no? May doubt ako sa veracity ng story niya. Excuse me. Pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa Erinnoy Lubot si Raffy Tulfo. Ito ang tandaan mo si Raffy Tulfo. Hindi kami papayag hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang nakinabang sa paluwagan, sino ang mga nakipagsabuatan, at kung paano mapaamin at kung paano mahuli. I'll tell you how. Simple lang. Gather all the people na sinasabi na sila ay biktima. Okay? Then after that, lapit kayo sa pinakamalapit na NBI office or PNP Cybercrime Group. Mag-file po kayo ng complaint against doon sa page na sinasabi nyo. Sila na bahala mag-extract ng mga informations para malaman kung sino ang admin ng page na yan or ng website na yan. Okay. And then from there, pwede na kayong magsampa ng mga kaso like staffa, large-scale staffa. So, depende ko ano magiging recommendation sa inyo ng law enforcement agency. Even if lumapit kayo kay Raffy Tulfo, ibababa niya rin yan sa PNP or sa NBI. Hindi nyo kailangan mamasahe from Masbate going to the Senate, which is naka-base sa Pasay, no? Malapit sa MOA. Intindihan mo ba ako, Super DM? Yung nangyari na yan sa'yo, self-inflicted. Bakit? Kasi ginusto mo yan eh. Alam mo yung probability na ganyan yung mangyayari. There's a big chance na ganyan ang mangyayari. Ayaw mo rin pumila sa RTIA. Bakit? Kesyo mahaba ang pila, kesyo hindi ka mapapakinggan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? You are not the first one na nag-rant about kay Raffy Tulfo. Dahil hindi niya kayo nabigyan ng atensyon, dahil ganito, dahil ganyan. Although believe ako sa tapang mo. Dahil dyan sa mga sinasabi mo, pwede kang kasuhan ni Idol. Diba? Anything na paninira about sa kanya. Dave Villanueva. Attorney Rani Libayan. Ngayon, ikaw susunod? Sino ka batch mo? Pang ilang batch ka na ba? Di mo ba nalalaman, naririnig yung balita na nagpa-file ng cyber libel case? Si Raffy Tulfo? Diba? Akala ko nga nung una lumalapit ka lang kasi may kailangan ka na ayuda or something. Pero nung tiningnan ko yung number ng subscribers mo, 235K. Sabi ko, ay hindi nito kailangan ng pera galing kay Idol. Kailangan lang siguro nito pumadrino. Hindi mo kailangan ng pumadrino. Ito ba yung natutunan nyo kay Raffy Tulfo? Gumamit ng rubbing elbow? Cut the process? Ikaw hindi ka na-cut the process eh. Bakit? Ilang araw ka nagbabalik-balik sa Senado para lang makausap si Raffy Tulfo. Dumaan ka pa rin sa proseso. Diba? Dumaan ka pa rin dun sa sistema na kailangan mong pagdaanan gaya ng ginagawa ng marami. Pagdating kay Raffy Tulfo, walang cut the process. Just to meet him, just to talk to him, hindi ka pwede sa cut the process. Imagine mo ilang araw kang pabalik-balik dyan. Tapos ang end up, pupunta ka sa YouTube, magrarant ka about sa experience mo. Dahil hindi ka kamo na, maliban sa hindi ka na natulungan, grabe yung pinagdaanan mo. Kaya kung pupunta tayo dito guys sa which is I find it weird. Sa totoo lang. I really find it very, very weird yung mga comments dito. Wala nga akong, sa bagay, 2,600 comments. Tapos 10,000 likes. Diba? Is this another version ng maleta?
Sabi dito, no to yellow pigs. Salute to you, brother. Isa kang tunay na Pilipino na may puso. Takbo ka dyan sa Masbate hanggang sa makarating ka in the time na Senado para maging senador. Don't trust Rafi Tulfo. Rafi. Poverty porn yan eh. Tutulungan sila pero kailangan nakakamera at mag-ieskandalo bawat pamilya on air. Para pagkakitaan ng mga tao sa chismis ng mga buhay nila. Tunay ka, brother, dadaan ka sa butas ng karayang pagpasok sa Senate office. Di nila naiisip kaya sila na nakabarong at kumakain ng masarap. Binoto at pinapakain sila ng taong bayan. Kaya sila nabubuhay ng marangya at bondat sila sa kabusugan na pera ng taong bayan. Sabi dito ni No to Yellow Pigs. Sabi naman ni Levy, para malaman kung ano ang totoong pagkatao nila, tandaan po natin, huwag na po natin silang iboto o kaya tanggalin na sa Kongreso pero walang mangurakot sa pera ng taong bayan. Sabi ni Generous Fernandez, sad to say, ganyan talaga ang mga bagitong politiko. Pag nakaupo na, wala nang kilala. Pag botohan, kilala ulit tayo niyan. Tama ka, idol. Pag sikat na tao, pabalik-balikin lang dyan sa studio nila kahit wala namang kwentang sumbong. Pero yung mga may hirap na dapat tulungan, sobrang hirap sa pila pa lang. Okay. Sabi na isang Rosalinda, tama ka, brother, nakakaawa tayo mga nasa baba at may hirap. Sabi naman ni Mohammed, pinipili talaga kasi dati nagpunta kami sa Bitag, mula umaga, pumila kami, ang init pa sa labas. Pero tiis lang hanggang sa kami pinakahuli kaya inabot namin ang 7 p.m. Tapos ang masakit, nung tumawag kami, biglang sinabi ng tauhan nila, hindi daw kami ang napili na interviewin. Ganun lang kaya wala kaming choice kundi umuwi na lang, nasayang ang oras. Okay. Salute sa'yo, tuloy mo lang yan ang magising ng ibang kababayan natin na masyadong believe kay Tulfo. Well, most of the people, no, negative ang sinasabi dito. Ngayon ang tanong ko, no, gaano karaming tao ang mga gaya nito ni Super DM ang pwedeng makasuhan ni Rafi Tulfo? Diba? Kasi dito lang sa mga sinasabi nito, talagang iba yung tapang. Mas matapang pa to kay Attorney Libayan kung magsalita eh. Knowing that si Attorney Libayan, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya kung sakali man siya ay kasuhan. Itong si Super DM, ako na yung natatakot para sa kanya. Sabi dito ni Romel, hindi ka talaga papansinin pag wala kang padrino para makalapit sa isang senador. Ganyan talaga dito sa Pilipinas. Sabi ni Alma, kawawa talaga tayo na may hirap. Tama ka, Super DM. Tingnan mo, mga nakapila sa TV5 na mga kawawang nagmamalasakit. Wala dyan. Mga nakapila dyan dahil sa kakahiga sa simento na walang sapin, kaya nagkakaroon ng sakit sa TV. Talaga? Kaya hindi ako believe dyan kay Rafi Tulfo. Nasubukan ko din pumila dyan para ilapit ko yung problema ko sa SSS ng asawa ko. Sabi dito ng ni Dominic, ito. Masyado ka lang entitled, ayaw mong pumila sa RTA kasi Senado ka nagpunta, alam mo namang busy si Tulfo natin spotted. Ayan.
Yung mga may sakit na nagtitiyaga, pumila, ikaw gusto mo ng special treatment. Ang lakas mo pa. Anyway, congrats sa'yo. Mukhang napansin ka ng mga zombies na hater ni SRT. Biglang tumaas ang sobra ang views mo. Baka ikaw ang bagong Attorney Libayan na leader ng mga zombies. Umpisa na ng pagyaman mo at nagkakaroon ka ng kapangyarihan dahil ipagtatanggol ka ng mga yan dahil mali-mali ang sabihin mo. Mas matinding paninira, mas matinding suportang ibibigay sa'yo. Nasa crossroads ka ngayon. Light or darkness. Darkness comes with power and fortune. Light comes with peace and goodwill to others. Choose. Lakas na mo magsalita nitong Dominic Javier na to. Wow ha. Wow talaga. Ikaw na, lagyan natin ng halo to. Nakakahiya naman sa pagiging santo niya. Sabi ni Jeffrey, sana lahat ng problema napapakinggan. Diba? Sabi nung Samson Amores, huwag na tayo magpaloko sa kanila. Ganyan talaga ang tao na hindi makita ang mga mabuting gawa ng pagkakamali sa what? Kasalanan sa mga staff yan, hindi kaya another tool fanatics. Ano kasalanan ng staff? Mismong si Raffy Tulfo nga nagsabi na hindi siya tatanggap ng bisita. Nakakaloka naman kayo eh. Okay? Sabi ko sa inyo guys eh. Hindi magiging totoo ito kung yan, kung walang ganito. 'Di ba? Galingan mo kabayan. So alam na natin ang susunod na election, wag na nating iboto ang mga mapagkunwari, mas bate pride. Sabi ni George dito, yan ang hirap sa mga politiko. Pag nakaupo na, hindi na pinapansin pag ikaw na ang hinihingi ng tulong. Kaya dapat pag eleksyon, pipiliin natin ang tamang politikong makakatulong sa mahihirap. Sabi ni Ma'am Shara, naniniwala kami sa'yo. Sige, wag mong tigilan ang pagbubulgal para malaman ng lahat ang totoong pagkatao ni Tulfo na yan. Allah! Sabi naman itong Rocky, DM, hindi kaya sinasadya na kunwari may kinakausap sa CP si Tulfo kasi alam niya na may naghihintay sa kanya. Totoo nga naman, mahirap lumapit sa mataas na taong gobyerno, hindi ka puri-puring proseso. Mga tao na nalagay sa kanya ng pwesto, tayo rin ang magtatanggal sa kanila. May eleksyon pa naman, doon tayo babawi. Yes. Sabi dito ni Mali, di ko maintindihan pagdating sa tulong, ang hirap nilang makausap. Yan. Sabi dito ni Miss Sara, sana balang araw makamit mo din ang pinaglalaban mo. Kawawa ka naman. Pero tuloy lang ang laban, Super DM. Sana gabayan ka lagi ng may kapal. God bless you. Sabi ni Gilbert dito, mabait si Idol pag may camera, lalo na nasa Senado siya, sobrang papansin. Sabi ni Jennifer dito, 3 kaming SG sa Davao nakapila, wala man lang umuwi kaming luhaan, lumaki ang ulo ng irereklamo namin. Sabi ni Balasado, ni Mike Shooter Vlogs, ganun pala si Idol Raffy Tulfo Super DM, kawawa tayong mga mahihirap. Hayaan mo, may susunod pang eleksyon. Kailangan natin si Atty. Libayan. O, diba?
Anyway, so there are about 2,600 and we've spotted some Tulfo fanatics. So talagang nakakatawa naman. Well, at least para sa akin for a video to become legit, dapat meron iilang basher na Tulfo fanatics, no? Especially if pero dito hindi nila tinakot si Super DM. Nakakasuhan ni Idol Rafi. Although there's a part of this video na sobrang napasaludo ako sa kanya, and I love it the way he said it. Sobrang nakakabilib sa totoo lang. Dito sa part na to, sobrang natuwa ako sa sinabi niya. Office, sa entrance lang banda. Yan ang masasabi ko sa inyo, guys. Hindi natin kailangan ang pasikat lang sa social media. Ang kailangan natin yung taong tunay na may puso. Yung tunay na kakampi ng mga mahihirap. Hindi nakikipagplastikan lang sa social media. Kaya masasabi ko sa inyo mga minamahal na kababayan, wala tayong asahan sa gobyernong ito dahil kapag nasa taas na sila, hindi na marunong tumingin sa baba. Si Rafi Tulfo, hindi sapat ang katapangan para ipagtanggol mo ang ating mga kababayan. Dahil ang tunay na makabayan ay matapang at may puso. Paano mo masasabi na meron kang puso kung ang mga taong walang boses ay hindi mo pinakikinggan? The way he delivered his line there was perfectly done, Kumbaga sa steak, super ganda ng super sarap ng kanyang pagkakasabi ron. Choices of words, delivery, tone of voice, di ba? Criteria for judgment. Anyway, Super DM, again, no hate sa'yo, pero I have to be very honest. Kung ano man yung pinagdaanan mo going through to si Rafi Tulfo, is something na sabihin ko na lang sa yung self-inflicted. Ginusto mo yan. Ginusto mo yun. Kasi meron kang goal eh. Gusto mong tulungan yung mga kababayan mo. And you thought, supporting Rafi Tulfo will give you, as one of those people who blogs about what he does na makakabuti and so on and so forth. Again, ito para sa akin. Meron din naman ako sinusuporta ng mga politika, one of which is VP Sara, Senator Amy, Senator Bongo, minsan si Senator Bato, 'di ba? Sino pa? Si PBBM. Sinusuportahan ko sila pero hindi ako to the point that I always speak highly of these people. I let people judge their actions, their achievements, and whatever it is, na na-achieve nila sa kanilang mga nagiging programa, hinahayaan ko yung mga taong magsalita about yan. Hindi ko kailangan mag-create ng spectrum wherein people will agree kung ano yung sasabihin ko. Mas gusto kong nagkakaroon ng consolidation ng information na nagsasama-sama at nagkakaroon ng common denominator. Kasi at the end of the day, mangyayari din sa amin kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Nagkakaroon ka ng disappointment, nagkakaroon ka ng frustration only because yung sinusuportahan mo ay hindi ka tinulungan. Siguro yung one time lang na lumapit ka sa dinami-dami ng ginawa mo para sa kanya. Yung one time lang lumapit ka sa kanya, ito pa yung naging resulta ng paglapit mo sa kanya. I hate to say this, there was a part of the comment na sinabihan kang entitled ka rin. Nag-agree din ako sa kanya. The way you acted there, dyan sa sinasabi mo, naging entitled ka. However, again, babalikan natin yung main purpose mo kung bakit ka nagpunta dyan. Gusto mong ilapit ang problema ng mga kababayan mo dyan sa Masbate. Ulitin ko, hindi lang si Rafi Tulfo ang makakalutas ng problema mo. At the end of the day, yung mga ahensya na nilaktawan mo, those offices that you ignored, those offices that you skipped, doon at doon ka lang din babalik. You could have saved yourself from all this, I don't know, is it issue? Trouble? Mga ganyan. Kung dumirekta ka either sa PNP or sa NBI to report that, Facebook page, website, I don't know, as you said, di ba?
parang it's more like an online paluwagan. So definitely, it's somewhere between using Facebook or creating a website. So, I don't know. Sa totoo lang, may init sa panahon na to ang mga small vloggers. Okay, lalo-lalo na kung sa definition ni Raffy Tulfo, siya ay sinisiraan. Nagkakaso po siya ng cyber libel. 'Di ba? So, anong batch ka kaya kung sakaling kasuhan ka niya diyan sa mga pinagsasabi mo? But nevertheless, saludo ako sa'yo kung paano mo pinaglalaban yung mga kababayan. Saludo ako dahil gusto mong pagsilbihan yung mga tao more than anyone else. 'Di ba? Sana nga, ito yung maging adhikain mo na tuloy-tuloy kang makatulong sa ibang tao. Pero sana rin, wag mo ring gamitin yung kahirapan ng iba para lang din sa personal gains mo. 'Di ba? Ipagpatuloy mo yan. Yung adhikain mo, yung sinimulan mo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Nabibilib ba kayo dito sa ginawa ni Super DM? Natatakot ba kayo na baka isa siya sa pwedeng kasuhan ni Idol ng cyber libel sa kanyang mga pinagsasabi dyan? And lastly, dito sa nakikita natin sa comment section ni Super DM, mas lalong humakot, no, ng mga tao. Dyan sa video na yan, mas marami siyang taong nagising. 'Di ba? This is based on his experience and we cannot invalidate that. At sana lang, no, hindi ito sa isa sa mga drama na napapanood na natin. Okay? Sana hindi na masundan yung drama na yun. Sana itong video na to ay talagang purely totoo. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys!